Nang sumunod na araw habang tumatakbo si Fuyutsuki ay may lihim na nagpipicture sa kanya. Malilate na siya nang biglang natisod siya dahilan para masira ang sandals niya. Dumating si Onizuka at inalok siyang umangkas, hindi niya na yun tinanggihan ngunit halos lingkisin niya na si Onizuka dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Pasara na ang gate ng school pero nakaabot pa din sila. Nakita sila ng mga estudyante at pinag-usapan kaya nagalit ang kanilang guro na nasa may pinto na pala. Ikinwento ni Fuyutsuki sa tindera ng kantin ang una niyang experience na makasakay sa motorsiklo. Sagot naman nito na hindi na sila magugulat kung malaman nilang may relasyon na sina Fuyutsuki at Onizuka na ipinamula ng pisngi ng guro. Pero dahil madaming marites sa eskwelahan ay baka mapag-usapan sila kapag nagkaroon sila ng relasyon. Habang naglalakad ay iniisip niya ang sinabi ng tindera nang bigla niyang mabangga si Suguro Teshigawara, isang math teacher. Kinumusta ni Suguro ang bagong guro, sinabi nito na ayos lang siya ngunit nitong mga nakaraan ay nahihirapan siyang makatulog dahil pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Sinabi ni Suguro na ganoon din siya noong una at bago nagpaalam ay nakipagkamay ito kay Fuyutsuki. Sa faculty, habang may ginagawa si Suguro ay rinig niya ang mga usap-usapan ng ibang guro tungkol kina Fuyutsuki at Onizuka, ngunit nang marinig ang sinabing nakikita si Onizuka sa apartment ni Fuyutsuki ay tumayo si Suguro at sinita ang pagchismis ng mga ito sa pribadong buhay ng kapwa nila guro. Kaya humingi ito ng paumanhin. Hindi matanggap ni Suguro ang mga taong sumisira sa imahe ni Fuyutsuki pero hindi niya naituloy kung bakit dahil sinira ni Onizuka ang eksena niya nang matakid ito sa adapter niya. Agad itong tumayo at kinausap siya pero pamali-mali ito ng bigkas ng pangalan niya kaya sinabi niyang hindi niya gusto ang mga taong graduate sa ikatlong antas o mababang uri ng eskwelahan sa kolehiyo. Sinabi naman ni Onizuka na marami din namang nakapagtapos sa Tokyo University na wala ngayong trabaho kaya dapat ay magpasalamat na lang sila dahil may trabaho sila at sumusweldo kada buwan. Habang oras ng tutor ay tulala sa pag-iisip kung bakit naging katrabaho niya pa si Onizuka gayong hindi naman ito galing sa magandang eskwelahan. Pero ikinalma niya ang sarili dahil pag nakauwi na siya ay naghihintay sa kanya ang Arcadia. Nang makauwi ay sumalubong sa kanya ang silid na puno ng litrato ni Fuyutsuki. Obsessed pala ito sa guro dahil naglagay pa ito ng telescope at radyo para masubaybayan ang buhay ni Fuyutsuki sa araw-araw. Iyon ang kanyang mundo, ang tinatawag niyang Arcadia. Nang biglang marinig niyang kausap nito si Onizuka na ikinagalit niya ng sobra. Kinabukasan sinadyang sabayan ni Suguro si Fuyutsuki upang makausap ito at para maitanong kung gusto nito ng laptop bagay na narinig niya mula sa radyo na gustong mabili ng dalaga. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong imbitahan ang guro sa silid niya upang turuang gumamit ng laptop dahil hindi pa ito maalam. Nang makarating sa school ay tinukso ng mga estudyante si Fuyutsuki dahil ibang lalaki na naman ang kasama nito. Nang biglang sumulpat si Onizuka na suot ang costume ng human anatomy na hinahabol ng science teacher. Inisip ni Suguro na kung ganun lagi ang asal ni Onizuka ay magiging perpekto ang plano niya dahil baka mapasa kanya si Fuyutsuki. Tinakpan ni Suguro ang mga litrato ni Fuyutsuki dahil darating iyon sa kanyang silid ngayong gabi. Inimagine niya ang mangyayari kapag dumating na doon si Fuyutsuki. Inisip niya na kapag nakita nito ang mga litrato sa kanyang pader at kisame ay matutuwa ito at magkakatuluyan sila. Pero hindi kasing tamis tulad ng fantasy ang tunay na buhay, alam niyang tatakbo ito palayo kapag nakita iyon ng dalaga at tatawagan siyang stalker kaya hindi niya hahayaang mangyari iyon. Maya-maya pa ay narinig niya na ang doorbell kaya agad niyang binuksan ang pinto, ngunit laking gulat niya nang si Onizuka ang nasa labas kaya isinara niya agad ito. Kinabahan siya dahil inisip niyang baka alam nito ang lihim niya nang biglang mabuksan ni Onizuka ang nakalock na pinto gamit ang wire. Sinabi ni Onizuka na hindi makakarating si Fuyutsuki dahil isa sa estudyante nito ay nahuling nagnanakaw, kaya ipinakiusap nito kay Onizuka na siya na lang ang kumuha ng computer. Bagong computer ang nabuhat ni Onizuka kaya agad iyong pinigilan ni Suguro, nang biglang mapansin nito ang tali mula sa kisame at sinubukang hilahin kaya agad siyang hinarang nito at ibinigay na ang laptop na ibibigay niya kay Fuyutsuki at saka pinaalis. Pero nang nasa may pinto na ay bumalik si Onizuka dahil sa pag-iisip nito kung anong meron kapag hinila niya iyon. Nakiusap si Suguro na wag niya yung hilahin pero talagang makulit si Onizuka kaya kinuha ni Suguro ang lampara upang ipollow sa kanya ngunit hindi siya nito matamaan kaya nasira ang ibang kagamitan nito sa bahay hanggang sa natakid ito sa cable ng bagong computer kaya't nasira iyon. Sa galit ay hinampas ni Suguro ang pader pero bago pa man makita ni Onizuka ang mga litrato ni Fuyutsuki ay nakatakbo na ito palabas. Ipinangako ni Suguro na gagamitin niya ang mga koneksyon niya para hindi na malapitan ni Onizuka si Fuyutsuki.
Tinawagan niya ang taga-Society of the Study of Victimization in Education na si Mrs. Ota na ina ni Hidemi at sinabi nitong hindi niya kukonsintihin ang pagtuturo ng isang masamang guro sa mga kabataan kaya sisiguraduhin niyang mabibigyan niya yun ng hustisya. Matapos ang tawag ay inisip ni Suguro na kailangan niyang mapatalsik si Onizuka dahil ito ang hadlang sa plano niya kay Fuyutsuki. Kinabukasan habang papasok ng puro benda sa katawan ay kinamusta siya ni Hidemi kung sumasakit pa ang mga sugat niya at sinabing ingatan ang sarili dahil siya ay para kay Hidemi lang. Nang makarating sa eskwelahan ay nagulat si Fuyutsuki nang makita si Suguro pero sinabi nito na nahulog lang siya sa hagdan ng stasyon ng tren pero ayos lang naman siya at ang tanging hindi niya lang naman nagagawa ay pagluluto. Inalok siya ni Fuyutsuki na ipagluluto siya mamayang gabi bilang kapalit ng ibinigay niyang laptop. Naging masaya si Suguro dahil pupunta si Fuyutsuki sa bahay niya at ipagluluto pa siya. Inimagine niya na pagkatapos siyang ipagluto ay painumin ito ng alak hanggang sa makatulog at saka kukuhanan ng litrato. Habang naglalakad ay may tumawag sa kanya at sinabing parating na sila. Iyon ay sina Mrs. Ota at kaagad ang mga itong nagtungo sa opisina ng Vice Principal. Nagpakilala siya bilang presidente ng Society of the Study of Victimization in Education at nais nilang mag-obserbe sa klase. Nagulat ang mga estudyante nang makita si Onizuka na naka-costume ng elepante. Agad na sinamahan ni Mr. Uchiyamada sina Mrs. Ota upang mag-obserbe sa klase ni Onizuka pero natutuwa pa ito dahil sa reklamo tungkol sa guro. Nang makarating sa classroom ay nagulat sila sa costume na suot ng guro at nabuhusan pa ng tubig si Mrs. Ota. Nagalit si Mr. Uchiyamada sa ginawa ni Onizuka at agad na humingi ng tawad kay Mrs. Ota nang bigla itong mahimatay. Ibinalita ng isang guro sa faculty ang nangyari. Sa tanggapan ng eskwelahan, naabutan ni Fuyutsuki na palabas sina Mrs. Oto, sinilip niya ang silid at nakita niya si Onizuka na pinagsasabihan ng vice principal. Pumasok siya at sinabing sigurado siyang may sariling ideya si Onizuka sa pagtuturo at hiniling sa vice principal na pakinggan ang side nito. Pero hindi ito nakinig sa kanya at sinabing hindi palaruan ang eskwelahan kundi lugar para magturo bilang guro. Tinanong ni Onizuka si Mr. Uchiyamada kung anong mali sa paglalaro, sagot ng Vice Principal na ang kinabukasan at pagkakaroon ng magandang career ng mga estudyante ay nakasalalay sa 6 na taong pag-aaral na iyon. Ngunit sinabi ni Onizuka na masyado siyang makaluma dahil sa tingin ni Onizuka ay ang 6 na taon sa junior high at high school ay mas mahalaga kaysa sa mga dekada sa ating pagtanda. Sa halip na pumasok sa isang magandang universidad, ang paghahanap ng mabubuting kaibigan ay tila mas sulit para sa kanya. Ngunit hindi pa natatapos ang sinasabi ng Vice Principal ay natisod ito kaya nadapa ito at tumama ang ilong sa tuhod ni Onizuka. Kahit aksidente naman yun ay isinisi pa rin yun kay Onizuka, tinakot pa siya ni Mr. Uchiyamada na isusumbong sa mga pulis at iyon na ang magiging katapusan ng kanyang career. Doon hinila ni Onizuka ang coat ng Vice Principal at sinabing kapag nangyari yun ay magugutom siya kaya aniya ay maawa naman ito sa kanya. Ngunit nagtalo pa rin ang dalawa at hanggang sa hindi na namalayan ni Onizuka na nahilo na ito sa kakakalog niya. Habang nakaungkot sa gilid ng hagdan ay kinumbinsi ni Fuyutsuki si Onizuka na wala naman talaga siyang kasalanan. Tumayo ito at sinabing hindi nga siguro para sa kanya ang pagiging guro. Sa bahay ni na Mrs. Ota pinag-usapan nila ni Suguro na dapat nang mapatalsik si Onizuka dahil sa pang-iinsulto nito at nagkasundo na magtulungan silang dalawa. Habang nag-tutor kay Hidemi ay tumawag si Fuyutsuki kay Suguro pero inagaw ni Hidemi ang cellphone at siya ang nakipag-usap kaya ipinasabi na lang nito kay Suguro na hindi muna siya makakapunta ngayong gabi sa bahay nila. Nang matapos ang tawag ay sinabi ni Hidemi na kaya pala masaya si Suguro ay dahil may bisita siyang parating sana. Nagalit ito at sinipa si Suguro at saka ipinag-utos na dilaan ang kanyang paa bilang parusa, ayaw iyong gawin ni Suguro ngunit natakot siyang malaman ng magulang ni Hidemi na ginagamit niya lang ang mga ito kaya sa huli ay ginawa niya rin iyon. Dahil sa sobrang kolesingen ay nakatulog na si Onizuka sa isang bangko kaya tinawagan ni Fuyutsuki si Ryuji, ngunit nang marinig ang sinasabi ng kaibigan ay napaupo siya. Sinabi ni Ryuji na hindi bagay kay Onizuka ang maging guro, at dahil sa pagwawala nito ay pinitik ni Ryuji ang noo niya na nakapagpatulog muli sa kanya. Ikinumot na lang ni Ryuji ang kanyang polo kay Onizuka. Kinuwento nito kay Fuyutsuki na sa totoo lang ay naiinggit siya sa mga estudyante ni Onizuka dahil boring nung mga panahong pumapasok pa siya at ang mga guro ay nang mamaliit na mga wala masyadong alam. Dagdag pa niya na hindi nga siguro matalino si Onizuka pero kahanga-hanga naman ito kaya balang araw ay may matutupad din ito. Nang bigla itong bumangon at tumalon sa lawa at nanghuli ng isda. Habang nakangiting tinitingnan si Onizuka ay nais ni Fuyutsuki na manatili itong guro habang buhay.
Kinabukasan habang naglalakad ay pinayuhan siya ni Fuyutsuki na humingi ng tawad kay Mrs. Ota pero nang makarating sa interview room ay hindi nila iyon naabutan dahil kakaalis lang nito ayon kay Mr. Uchiyamada. Ibinalita na lang ng Vice Principal na hindi na muna tuloy ang planong pagpapatalsik sa kanya pero sa isang kondisyon ay kailangan niyang sumailalim sa isang pagsusulit, ang Standardized Academic Test na mas kilala bilang TOGAKU. Nagulat si Fuyutsuki pero walang ideya si Onizuka tungkol doon kaya ipinaliwanag niya yun kay Onizuka. Sasabay siyang mag-exam sa mga junior high school at kailangan niyang makakuha ng pinakamataas na score upang manatili siya sa eskwelahan. Para kay Fuyutsuki ay imposible iyon pero walang choice na si Onizuka kaysa naman matanggal siya. Sinabi pa ng Vice Principal na magpasalamat pa siya at nabigyan siya ng pagkakataon pero kung magrereklamo pa siya ay mag-resign na lang at kung naniniwala naman siyang hindi siya petex na guro ay abutin niya ang pinakamataas na score at patunayan ang sariling kakayanan kaya tinanggap na ni Onizuka ang hamon. Ngunit nang mag-try mag-exam si Onizuka ay nakakuha lang siya ng score na 49 sa 500 katanungan. Nawalan na siya ng pag-asang magagawa niya iyon nang biglang makita niya si Hidemi sa gate ng school. Nagpakilala ito bilang anak ni Mrs. Ota at binanggit ang tungkol sa nangyari na nagpapahirap ngayon kay Onizuka. Inalok siya nito na kakausapan ang ina. Sa isang restaurant, sinabi ni Hidemi na maaari niyang kausapin ang ina na kalimutan na ang nangyari na ikinatuwa naman ni Onizuka. Pero sa isang kondisyon ay kailangan niyang dilaan ang paa nito at maging pet ni Hidemi. Pumunta sa ilalim ng lamesa si Onizuka at sinabi ni Hidemi na uto-uto talaga ang mga lalaki lalo na kapag nalalaman ng mga ito na mataas na tao ang mga magulang niya. Nang biglang ipaamoy lang sa kanya ni Onizuka ang mabaho nitong medyos. Nilapitan pa siya nito at pinalo bilang parusa at sinabing wala siyang pakialam kahit pa-assembly man ang kanyang ama. Sa lahat ng pinakaayaw ni Onizuka ay ang piliang bata na tulad ni Hidemi at bastos sa nakatatanda. Sa galit ay sinabi ni Hidemi na hindi na niya tutulungan si Onizuka. Sa bahay ni Hidemi, habang dinidilaan ni Suguro ang paa nito ay iniisip niyang hindi magagawa ni Onizuka na magkaroon ng pinakamataas na score. Nang bigla siyang sipain ni Hidemi at sinabing nagpunta ito sa eskwelahan at nakipagkita kay Onizuka at sa galit ng maalala ng pinalo siya nito ay muli nitong sinipa si Suguro. Sinabi ni Hidemi na hindi niya mapapatawad si Onizuka at gagawin niya ang lahat para maging pet iyon at dilaan din ang kanyang paa tulad ni Suguro.